Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Matindi yan. Ang talagang may pananagutan dyan, si Sara. Pilit sana yan na pinapaligtas ni Amy. Pero siya ang napahiya kahapon. Kasi ang linaw-linaw. Tinuro ni binunyag ni Gina Acosta. Ang lumalabas dito mga kabunyog, si Sara Duterte ang pinakautak. Itong lahat ng nangyayari niyan dyan sa confidential funds, si Sara Duterte ang pinakautak. Kaya lang, kung makikita natin, siya naman yung takot. Hindi humaharap. Ayan tingnan nyo yan sa picture. Sino yung nandyan sa picture? Si Sara yan. Yung nandito sa kaliwa, yan yung mga special disbursing officers. Yung nasa kanan na babae, si Gina Acosta yan. Siya ang special disbursing officer ng confidential funds sa OBP. Yung lalaki sa kaliwa, yan si Edward Fajarda. Yan naman yung special disbursing officer ng confidential funds sa DepEd. Itong nasa kanan, sa baba, yan si Cornel Lachica. Ang wala dyan sa picture, si Cornel Nolasco. Pero kung titingnan natin, ano ang ginawa ni Sara? Ang ginawa ni Sara doon sa confidential funds, mga kabunyo, pinaingkas dito sa kanyang special disbursing officers. Itong si Acosta, nag-ingkas 125 million, 125 million, lahat-lahat 500 million. Apat na mga pag-ingkas. 120 every 3 months nag-iingkas siya. Every 3 months nag-iingkas itong si ng 125 million Pagkakaingkas niya, binibigay niya kay Lachica. Kaninong instruksyon? Kay Sara Duterte. Itong si Edward Fajarda, yan naman ang iniingkas niyan 37.5 million kasi 112 million, 37.5 million, 37.5 million, 37.5 million. Pagkakaingkas niya, binibigay niya naman kay Cornel Nolasco, yung vice commander ni Lachica. Sino ang nag-instruksyon ng lahat ng yon? Pagkaingkas nyo, ibigay nyo kay Nolasco o kaya kay Lachica. Si Lachica naman sa si Nolasco, sino ang nagsabi sa kanila? Kunin nyo yung pera. Si Sara Duterte. Kaya ang pinakautak sa lahat ng yan, si Sara Duterte. And yet, yan ang gustong palibrehin ni Amy. Pero mahirap niya yung palibrehin kasi ang linaw-linaw. Si Sara Duterte ang pinakautak. Kaya lang mga kabunyog, mga kababayan, si Sara Duterte ngayon ang takot. Siya ang hindi nag-a-appear. Di ba? Siya yung hindi nag-a-appear sa Dapat sana dyan, sabi nga ni Congressman Benny Abante, Sara Duterte, nananawagan ako sa iyo. Humarap ka na. Panagutan mo na to. Ikaw na ang humarap kasi ikaw naman yung may alam talaga ng lahat ng yan. Kawawa naman ang mga tao mo. Ibig sabihin, kawawa si Fajarda, kawawa si Costa, kawawa si Lachica, kawawa si Nolasco. Kasi lahat ng yan sumunod lang sa'yo. Ikaw na ang humarap, sabi ni Congressman Benny Abante. Ang problema, hindi. Hindi naman yan haharap si Sara. Sinasabi lang yan na matapang, pero pagdating sa mga ganyan, pananagutan, takot yan. Pagka pananagutan na, accountability na, wala ka nang maasahan sa Duterte. Di ba? Si Sara Duterte, pinalalabas lang yan na matapang, pero kapag pananagutan, wala yan. Di ba dapat yan, pananagutan yan? Ibig sabihin, inihalal ka ng taong bayan, pera ng bayan yung pinag-uusapan, nasasala ngayon yung mga tao mo, iano mo na yung tao mo. Huwag na sila ang pahirapan mo. Aminin mo na ako nga harap yan. Di ba dapat ganun? Shout out kay Lyndon Mictin. Di ba? Dapat ganun eh. Kung si Sara Duterte ay matapang talaga, at kung si Sara Duterte ay wala talagang kinatago, at si Sara Duterte ay responsable na tao, hindi niya napahihirapan ang mga tao niya. Siya na ang a-appear diyan. Ako ang sasagot niyan. Ako naman yung Ako naman yung Ako naman yung kumbaga
Ako naman ang nag-order kay Gina Acosta at saka kay Edward Parda na iingkas yung cheque. Ako naman ang nagsabi sa kanila, pagka-ingkas nyo, ibigay nyo kay Cornel Lachica, kay Cornel Nolasco. Ako rin ang nagsabi kay Cornel Lachica. Ako na yon. I-assume ko na ang responsibilidad dyan. O, di ba? Pero wala. Hindi. Nasaan si Sara? Wala. Habang si Sara tumataka sa pananagutan, yung kanyang mga tao nasasalang sa kahihiyan. Oh. And yet, yan ang pinagmamalaki ng mga DDS na leader nila. At yan yung pinagmamalaki nila na magiging presidente daw ng bansa sa 2028. Di ba? Hindi, sa totoo lang. Nakakaano ito mga kabunyog. Kaya nakakadismaya, pero ganyan si Sara Duterte. Kumbaga, siya ang promotor ng lahat ng yan, siya ang utak ng lahat ng yan, siya naman makakapagpaliwanag niyan eh. Siya ang magpapaliwanag. Bakit niya sinabihan si Acosta na ibigay kay Lachica? Bakit niya sinabihan si Lachica na kunin mo ang pera? Ano ang niya? Paliwanag niya doon. Hindi naman yun naaayon sa batas eh. Kasi ang naaayon sa batas, dapat ang magdi-disburse ng pera ay yung special disbursing officer. Kaya ang ginawa ni Sara dyan, labag sa batas yun eh. Hindi yan yung nakalagay sa Joint Circular 2015-01. Di ba? Oh. Ano yan mga kabunyo? Nakalagay sa ating konstitusyon, accountability of public officers. Public office is a public trust. Ginagawa ba yan ni Sara yung pananagutan? Walang konsepto ng pananagutan ng Duterte. Kasi matagal na nilang ginagawa yan sa Davao. Ang laki-laki ng confidential funds ng Davao. Hindi naman sila napapakialaman doon. Yan yung nangyari. Kaya sa Davao, ang laki-laki ng confidential funds ng Davao, hindi sila napapakialaman. Kaharian nila ang Davao. Kaya nung maging vice president siya, ganun din yung ginawa niya. Deputy secretary siya, ganun ang ginawa niya. At nasanay na sila na ang confidential funds, madali yan. Madali yan. Yan ang mabilis na pagkuha, yan. Utos lang ni Sara yan. Uutusan niya lang si Acosta, susunod yan. Yan yung totoo dyan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya nga nakakalungkot na ito. Sa totoo lang, walang konsepto ng pananagutan ang mga Duterte. Wala. Parang sa kanila, yung perang pinag-uusapan, parang pera lang nila. At saka pag sinabing 500 million, ang liit na sa kanila noon. Ang liit na sa kanila. Sanay na sila sa malalaking pera eh. Tapos sanay na sila na, madali lang yan. Ililiquidate lang yan. May mga tao na tayong marunong yan. Alam na nilang gagawin. O yun. Yun ang nangyari dyan mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, confidential funds. Hindi sila sanay sa confidential funds na maliit. Sa Davao lang, 400 million. Sa loob ng panahon na mayor si Sara, 2.6 billion ang confidential funds. At ang nagliliquidate noon sa Davao, itong si Acosta at saka si Parda. Kaya nasanay na sila. Nasanay na sila. So yan ang nangyari, mga kabunyog. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.